Barangay Love Stories. Kung ang haligi ng tahanan ay handang maging matatag at magbanat ng buto, maibigay lamang ang pangangailangan ng pamilya, ang ilaw naman ng tahanan ay handang gawin ang lahat ng sakripisyo at tanggapin ang sakit, mapanatili lamang ang liwanag sa tahanan at makitang buo ang pamilya. Papa Dudu, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chari. Isa akong online seller, 32 years old at may 2 anak. Dito ako nakatira sa mga magulang ko sa Camarines Sur. Pareho na silang matanda at pareho ring mahilig makinig ng radyo. Sa kanila ko talaga na-discover ang inyong programa na Barangay Love Stories. Si Mama rin ang nagsuggest na sumulat ako sa inyo para magbahagi ng aking kwento. Papa Dudut, alam ko na medyo tipikal ng nangyayari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero kagaya ng ating mga kabarangay na nagpapadala ng sulat sa inyo ay gusto ko ring maging inspirasyon itong kwento ko at makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Bago kami nagpakasal ng asawa kong si Steven ay napakarami na po naming pagsubok na pinagdaanan, Papa Dudut. Mga pagsubok na madalas ay paulit-ulit na lamang. Hindi ko nga alam kung pagsubok pa ba talaga yon o hindi na. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa college nagsimula ang relasyon namin ni Steven. Sa unang taon, Papa Dudut, ng aming pagsasama ay doon po nagkaroon ng mga pagsubok. Dahil parang mga senyales na yon na dapat noon pa lamang ay bumitaw na ako. Sa unang taon pa lamang ay ilang beses na kami nag-away at muntikan nang maghiwalay nang dahil sa pambababae niya. Pero dahil mahal ko siya ay palagi ko siyang pinapatawad sa tuwing sinusuyo na niya ako. Hanggang sa makasal na nga kami at bumuo ng pamilya. Sa unang taon namin bilang mag-asawa ay naging maayos naman ang lahat hanggang sa magkaroon na kami ng 2 anak, Papa Dudut. Doon ay muling nagsimulang bumalik ang pambababae ng asawa ko. Pero baka mas matagal na rin niya akong ginagawa yon, Papa Dudut. Baka noon ko lang din talaga siya nahuli. Mo, Chari, bakit bigla ka nalang sumusugod malapit doon sa pinagtatrabuhan ko? Pinuntahan mo pa ako sa restaurant na yon. Bakit? Masama na bang puntahan ng asawa ko ngayon? Hindi, pero sana hindi ka gumawa ng skandalo doon. Hindi ako mag-eskandalo kung hindi ko kayo mahuhuling naglalandian ng maharot mong kaopisina. Ayan ka na naman eh. Pinagbibintangan mo na naman ako. Pagbibintang pa rin ba ang tawag kahit may hawak na akong ebidensya ng pambababae mo? Tama na nga. Magpahinga na lang tayo dahil pagod ako sa trabaho. O tapos ngayon tatalikuran mo na naman ako? Iiwasan mo na naman ang topic na to kapag nahuhuli na kita? Huwag na kasi natin palakihin to, Chari. Wala lang naman kung ano yung nakita mo sa amin. Wala lang? Kahit nabasa ko sa mga chat nyo kung paano kayo maglandian na 2? Eh bakit kasi naikialam ko sa Facebook account ko? So ngayon, kasalanan ko pa na naiwan mong nakalogin sa laptop ko ang account mo? Kaya nabasa ko ang real-time landian chat nyo ng babae mo? Kung paano kayo magpalitan ng mga I miss you at I love you kahit nasa loob lang kayo ng opisina nyo? Pasalamat ka nga at hindi ko diniretso sa HR tong issue na to eh. Dahil sigurado ako na pareho kayong mawawala ng trabaho. Ay, okay fine, sorry na. Itigil na natin ang usapan at pag-aaway na to dahil naririndi na ako sa'yo. Kung naririndi ka na sa bunganga ako napapagod na ako sa panggagago mo sa akin ng paulit-ulit. Hindi ba tayo mag-asawa, babaero ka na? Ngayong kasal na tayo at may 2 anak, hindi ka pa rin nagbabago. Ano bang akala mo sa akin, Steven? Nakasimento tong ulo mo lang din namang gagawin niyang kasalanan mo. Eh ano palang gusto mong mangyari ngayon? Ang maghiwalay na tayong 2. Iiwan mo ako? Aalis ka ng bahay na to? Oo, dahil sobrang nakakapagod ka na. Nakakasawa na yung ganitong paulit-ulit natin pinag-aawayan. Kaya mabuti pa siguro umalis na lang kami dito ng mga anak natin. Chari, saan ka pupunta? Mag-iimpake na ako ng mga gamit ng anak natin. Isasama ko sila sa pag-alis ko. Bahala ka sa buhay mo,
Chari, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Chari, ano ba? Papa Dudut, matagal ko nang pinaghihinalaan na may kakaiba sa katrabahong babae ng asawa ko. May iba kasing katrabaho si Steven na nasa friend list ko sa Facebook. At may nakikita akong mga uploaded pictures nila sa opisina o kapag kumakain sila sa labas ng magkakasama. Napansin ko kagad na palaging katabi ni Steven ang kaopisina niyang babae na kabit niya. Hanggang sa nahuli ko na nga na totoo ang lahat ng hinala ko nang makita ko yon sa Facebook account niya. Hindi ko po ugaling mag-check o makialam ng mga personal na gamit ng asawa ko, Papa Dudut. Pero nang araw na yon ay nagkataon lang na nahuli ko siya dahil ginamit ko ang laptop namin para sa isang project ng anak ko. Nakalagin ang Facebook account niya doon at kitang-kita ko ang pagchat-chat nila sa isa't isa ng babae niya. Nabasa ko noon na sabay daw silang magla-lunch sa isang malapit na kainan sa opisina nila. Hindi na ako nagdalawang isip na sumugod sa lugar na yon, Papa Dudut. At nakita ko nga silang dalawa na magkasama at masayang sabay na kumakain doon. Nagawa kong sampalin ng babae ni Papa Dudut. Pagkatapos na naging pagtatalo namin ni Steven ay kaagad kong inimpake ang mga gamit namin ng dalawa kong anak. Pinigilan pa ako ni Steven na umalis ng bahay namin pero nagmatigas ako at iniwanan ko siya. Sinundo ko ang dalawang anak namin sa school bago ko umuwi ng bahay ng mga magulang ko. Hindi yon ang unang beses na umuwi ako ng dahil sa pagkatalo naming mag-asawa. Kaya hindi na nagulat sina Mama at Papa nang sabihin ko ang mga nangyari sa amin ni Steven. Pumayag naman sila na doon kami tumira ng mga anak ko ng ilang araw, Papa Dudut. Ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Ayaw ka na nga makita ng anak ko, kaya umalis ka na dito sa harap ng pamamahay namin. Mama, nakikiusap po ako sa inyo. Kahit sandali ko lang po makausap si Chari. Hihingi lang po ako ng sorry sa kanya. Steve, wag kang lalabas para kausapin yung lalaking yan. Pero ilang araw na rin po siyang hindi nakikita ng mga anak namin. Uy, ano naman? Paggising ng mga bata, ipapahatid ko sila sa bahay ng asawa mo para magkita-kita sila. Pero ikaw, ayokong kakausapin mo yung lalaki na yan. Bakit naman po, Mama? Anong bakit? Akala mo hindi ko alam yung ganyang mukha mo? Ngayong nakalipas na ang ilang araw, sigurado ako na wala na kagad yung galit na nararamdaman mo dahil sa panloloko ng tarantado mong asawa. Mama, wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng ganyan. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Lumalambot ka na naman, Chari. Wala pa nga isang linggo mula nung mahuli mo yung asawa mo na may ibang kinalolokohang babae, balak mo na kagad patawarin? Mag-uusap lang naman po kami. Mag-uusap? Ay naku, Chari ha! Huwag mo akong dinadaan sa pakunwa-kunwari na mag-uusap lang kayong dalawa. Pasalamat nga yung lalaki na yun at wala dito ang papa mo eh. Kung hindi ay nako, uuwi yan sa mami niya na may black eye na naman. Chari, mahal! Alam kong nandyan ka! Kausapin mo naman ako, please! Chari, nagsisisi na ako sa kasalanan ko. Hindi na talaga ako uulit. Makulit talaga yung tarantadong asawa mo na yan Ma, sabi nang wag niyo pong murahin ang asawa ko. Asawa ko pa rin po siya. Uy, totoo naman ang sinasabi ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin ang ginagawa niyang eskandalo. Alam na alam pa naman nila na babaero yung asawa mo. Kung bakit naman kasi hindi ka nakikinig sa amin ng tatay mo eh. Sinabi na namin sa'yo na wag mong pakakasalan ng lalaking yan dahil nga… Hoy, Chari! Saan ka mapupunta? Sa labas po ng bahay. Kakausapin ko lang po ang asawa ko sandali. Ay, ewan ko sa'yo babae ka. Kanino mo ba naman ay ang katigasan ng ulo mo at katangahan ng puso mo? Bahala ka nga sa buhay mo! Papa Dudut, naiintindihan ko naman ang reaksyon ni Mama dahil sa ginawa sa akin ni Steven. Hindi nga kasi yon ang unang beses na umuwi ako sa bahay nila ni Papa pagkatapos naming mag-away ng asawa ko. Kagaya nga ng sabi ni Mama, ilang ulit din nila akong pinapaalalahanan ni Papa noon bago kami magpakasal ni Steven. Naging witness kasi sila kung papaano at ilang beses akong nasaktan ni Steven noong magkarelasyon pa lamang kami bilang magkasintahan.
Mabait lang talaga ang mga magulang ko kaya kahit na hindi nila gusto si Steven para sa akin ay hinahayaan pa rin nila ako na makasal sa asawa ko. Ayaw naman daw kasi nilang maging kontrabida sa buhay ko at kontrahin kung ano man ang gusto ko talagang gawin. Kaya naman sinusuportahan pa rin nila ang mga bagay na magpapasaya sa akin tulad ng pagpapakasal ko noon sa lalaking mahal ko. 2 linggo din kaming tumira ng mga anak ko sa bahay ng mga magulang ko, Papa Dudut. At sa mga linggo na yon ay halos araw-araw akong sinusuyo ni Steven para magkaayos ulit kaming dalawa. Kung ang mga magulang ko lang ang masusunod, ayaw nila akong pabalikin pa kay Steven. Kaya naman daw nila akong tulungan na suportahan ng pag-aaral ng mga anak ko dahil wala akong trabaho ng panahon na yon. Pero dahil ayoko rin na lumaki ang mga anak ko na sira ang kanilang pamilya, ay pumayag na ako na magkabalikan kami ni Steven. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko mula sa isang katrabaho ni Steven na nag-resign na raw sa kumpanya nila ang kabit ng asawa ko. Nahiya siguro kasi kumalat din sa opisina nila na isa siyang kabit. Pinakita naman sa akin ni Steven na wala na siyang ibang kinakalokohan na babae dahil binigay niya ang password ng mga social media account niya sa akin. Pero dahil hindi ko nga ugali ang makialam ng mga personal na gamit niya ay hindi ko rin yon sinubukan na i-check pa. Siguro ay natatakot lang din ako na baka may iba pa akong makita at malaman kapag chinek ko ang social media account niya. May ilang buwan na lumipas noon na naging maayos naman ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa kinailangan siyang ipadala ng kumpanya nila sa Dayangdang, Naga, Camarines Sur. At doon daw muna siya magtatrabaho sa loob ng 3 buwan. Sinabi ni Steven sa akin na doon muna siya uuwi pansamantala sa bahay ng mami niya dahil mas malapit yon sa pagtatrabahuhan niya. Pero dahil hindi pa buwabalik ang buong tiwala ko sa kanya ay sinabi ko na sasama kami sa kanya ng mga anak ko. Nagkataon naman na bakasyon na sa school ng mga anak namin kaya maisasama ko sila. Pumayag na rin po si Steven sa gusto kong mangyari, Papa Dudut. At kahit na hindi ko talaga kasundo ang mami niya ay lumipat muna kami doon kasama ang mga anak namin ng asawa ko. Ito ang kape mo, mahal. Salamat. Hindi ka pa ba malilate sa opisina ng ganitong oras? Hindi ba 8 a.m. ang pasok mo? Magsi 7:20 na sa orasan natin, oh. Hindi pa, mahal. Malapit lang kasi talaga dito yung opisina namin. Pwede pa nga kitang sabayan mamaya sa paliligo mo eh. Sira! Mag-almusal ka na nga lang dyan para hindi ka maghabol ng oras mamaya. Chari! Ikaw ba ang naglaban nitong kumot at punda ng mga unan ko? Opo, Mami. Nakita ko po kasi yan kahapon na nakatambak sa labahin. Kaya sinabay ko na po sa mga nilalaban ko. Ano bang sabon ang ginamit mo dito at nangangati ang balat ko nang nilagay ko dito sa higaan ko? Yung kasama po sa ginrocery ko nung isang araw. Hindi naman po ako nagpapalit ng sabong panlaba. Eh bakit yun ang ginamit mong panglaba dito sa kumot ko at mga punta ng unan? Yun po kasi ang palagi kong ginagamit kahit dati pa. Hindi mo ba alam na ayoko sa sabon na yon? Makati sa balat! Tapos wala pang bango na naiiwan sa mga gamit na nilalabhan. Pasensya na po, Mami. Hindi ko po alam. Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta nakikialam ng mga gamit dito. Nakakalimutan mo yatang hindi mo naman bahay to. Mami, hindi naman po alam ni Chari na allergic pala kayo sa sabong panlabang ginagamit niya. Hindi ako allergic doon. Pangit lang talaga ang sabon na yon. Nakita niyo ba na may ganong sabon dito sa bahay? Di ba wala? Dahil nga hindi maganda talagang gamitin nyo na panlaba. Kita mo nga oh, hindi man lang kumapit dito sa nilabhan ng asawa mong amoy ng sabon. Amoy kulob at parang hindi naarawan. Hayaan nyo na po yan, Mami. Kung gusto nyo po, ibibili ko na lang po kayo ng bagong kumot at punda ng mga unan. Wag na, hindi na kailangan. Lalabang ko na lang ang mga to. Kung bakit naman kasi ang daming pakialamera dito sa bahay ko. Oh, pagpasensya mo na lang muna si Mami.
Alam mo naman na maselan talaga yun pagdating sa paglalaba. Ano pa bang magagawa ko? Dito tayo nakatira sa kanya ngayon eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, doon na lang tayo sa bahay natin kasama mga bata. 3 buwan lang naman ako sa bagong bukas na opisina namin. Uuwi din naman ako tuwing weekend para makasama kayo ng mga bata. Hindi. Gusto ko pa rin yung nababantayan kita. Mahirap na kasi baka malingat lang ako ng konti. May haliparot ng higad ang kaagad na dumikit sa'yo. Naglipana pa naman dito sa paligid ang mga linta at ahas na mahilig dumikit at pumulupot sa mga lalaking may asawa na. Papa Dudut, noong nakilala ko ang mami ni Steven ay ramdam ko kaagad na hindi ako nito masyadong gusto. Matagal na itong byuda at solong anak lamang nito ang asawa ko. Mas sumumapa ang pakikitungo nito sa akin noong bumukod na kami ng bahay ni Steven pagkatapos naming ikasal. Inisip ko noon na baka hindi gusto ng mami ni Steven dahil ayaw nitong mamuhay ng mag-isa. Pero syempre gusto rin ni Steven na may solo kaming bahay. Kaya kahit nagtatampo ang mami niya noon ay tinuloy pa rin niya ang plano na kumuha ng bahay na para sa amin. Mabait naman si mami sa mga anak ko, Papa Dudut. Mula nga nang tumira muna kami sa kanila ni Steven dahil mas malapit yon sa trabaho niya ay palaging ini-spoil ni mami ang mga anak ko. Bibigyan niya ito ng laruan, mga pagkain na gusto ng mga bata. Hindi ko naman masaway si mami dahil baka masamain pa nito ang sasabihin ko. Karamihan kasi sa ibinibigay nito sa mga anak ko ay mga junk foods, Papa Dudut. At yun ang pinakaayaw ko sa lahat na kinakain ng mga bata. Kaya kay Steven ko na lang pinapasabi ang gusto kong iparating sa mami niya. Sa unang buwan namin doon ay wala akong naging masyadong problema maliban sa mami ni Steven. Nabubuo na rin muli ang tiwala ko para sa asawa ko. Kaya nga lang kung kailan naman magiging maayos na ulit ang relasyon naming dalawa noon, ay saka naman ako may mapapansing mali sa asawa ko. Gising pa pala ang maganda at sexy kong misis Pakis nga ako sa mahal ko. Pwede ba, Steven? Umayos ka nga! Alam mo ba kung anong oras na? O bakit? Sira ba ang lahat ng orasan natin dito sa bahay? Makipag-usap ka sa akin ng maayos, ha? Kung hindi, sasampalin kita para matanggal yung kalasingan mo. Eto namang mahal ko, masyadong mainit ang ulo. Paano hindi iinit ang ulo ko? Madaling araw na, Steven! Nag-text naman ako sa'yo kanina na malilate ako ng uwi, di ba? Oo, pero isang text lang yon at hindi mo na sinagot pa ang mga teksto tawag ko sa'yo. Nag-overtime nga kasi ako kaya inabot na kami ng halos madaling araw doon sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Overtime na hanggang madaling araw tapos uwi ka ng lasing dito sa bahay? Sa nag-i-ambos namin pagkatapos namin mag-overtime kaya hindi na ako nakatanggi. Bakit hindi ka man lang nag-message sa akin na sa inuman pala ng alak ang diretso nyo pagkatapos ng overtime nyo? Nalobat ang phone ko kaya hindi na ako nakapag-text. Ang dami mong dahilan pero lahat naman hindi ka panipaniwala. Anong gusto mo sabihin ko? Kapag sinasagot ko ang tanong mo, nagagalit ka. Kapag naman hindi ako sumagot, mas nagagalit ka. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sa'yo nga ang totoo, Chari. Nag-overtime ako sa trabaho kaya na-late na ako ng uwi. Dami mo sinasabi. Palagi mo na lang sinasabi na nag-overtime ka, pero sa mga payslip na binibigay mo sa akin, wala namang lumalabas na may binabayarang overtime sa'yo. Ano yan, Steven? May nakahiwalay ba na payslip para dyan sa sinasabi mong overtime mo? Hoy! Ano ba yung mga pagsisigawan yung dalawa talagang sa madaling araw niyo pa ginagawa? Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay, lalo ka na, Chari! Ang lakas-lakas ang bunganga mo! Eto po kasing anak nyo. May overtime daw sa trabaho pero umuwi na naman ng lasing. Ano naman kung umuwi ng lasing yung anak ko? Pero naman niya ginagamit niya pambili ng alak niya. Ang point ko lang naman dito, Mami. Overtime po ang paalam sa akin ni Steven. Overtime sa trabaho at hindi sa inuman. Bakit mo ako pinagtataasan ng boses, babae ka? Wala kang karapatan na sigaw-sigawan ako dito sa loob ng pamamahay ko, ha?
Hindi ko po kayo sinisigawan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo ng mas malinaw ang nangyayari sa aming mag-asawa. Ikaw ang hindi nakakaintindi dyan sa sinasabi mo. Sariling pera ng anak ko ang ginagastos niya kaya wala kang karapatan na makialam sa kanya. Mami, tama na po yan. Magpahinga na po kayo at hayaan nyo na lang po kami ni Chari dito. Yang asawa mo eh. Akala mo kung sino? Sige na po, Mami. Pumasok na lang po ulit kayo sa kwarto nyo. Baka po magising pa mga bata dahil sa ingay natin tatlo. Pagsabihan mo yung asawa mo, Steven. Wala na sa lugar ang mga sinasabi niya. Akala niya yata senyorita siya rito sa pamamahay ko? Hindi na nahiya sa mga kapitbahay? Buiset! Papa Dudut, sa tuwing mag-aaway kaming mag-asawa ay palaging umeeksena sa amin ang mami ni Steven. Lalo lang tuloy gumugulo ang lahat dahil si Steven ang kinakampihan nito kahit ang asawa ko naman ang may mali. Siyempre si Steven ang anak at ayaw ni mami sa akin. Ako tuloy ang madalas na nakakawawa sa loob ng bahay ni mami. Kasi kapag pinagtutulungan nila ako ay hindi na ako masyadong makasagot sa kanilang dalawa. Si Steven lang naman ang gusto kong makausap pero palaging umeeksena si mami sa amin, Papa Dudut. Palagi po niyang pinamumukha na wala ako sa sarili kong pamamahay. Hindi na nga rin ako makakilos ng maayos lalo na sa mga simpleng gawaing bahay. Tapos hindi ko rin makausap pa ng maayos ang asawa ko. Mami sa akin na pera ni Steven ang bubuhay sa pamilya namin. Dati naman ay may trabaho ako, Papa Dudut, pero mula nang ipanganak ko ang bunso namin ni Steven ay pinakiusapan niya akong huminto sa pagtatrabaho at asikasuhin na lamang sila ng mga anak ko. Ayaw ko talaga sanang gawin yon dahil gusto ko na may sarili pa rin akong pera. Pero dahil naging mapilit ang asawa ko sa pakiusap niya ay sumunod na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Pero hindi ko po inaasahan na ang pagiging housewife ko pa pala ang magiging dahilan para maliitin ako ng mami ng asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala na nga po ang away naming mag-asawa sa paglipas pa ng mga araw. Halos araw-araw na kasing umuwi ng madaling araw sa bahay si Steven. Hanggang sa mahuli ko na naman siyang may ibang babae na kinakalokohan. Hapon yon nang maisipan kong puntahan si Steven malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Sinama ko pa ang dalawang anak ko para makapasyal na rin kami at maiwasan ang stress na ibinibigay ni mami sa akin sa bahay. Nabanggit ni Steven ang address noon ng kanilang opisina kaya nagstay kami ng mga bata sa malapit na kainan doon. Pero hindi ko inaasahan ang panganay ko pang anak na 11 years old na makakakita kay Steven na may kaakbay na isang babae habang naglalakad. Hindi ko sila sinugod, Papa Dudut, at sobrang pinigilan ko ang sarili ko na gumawa ng gulo. Dahil na rin sa kasama ko ang mga anak ko ng oras na yon. Pero malakas kong sinigaw ang pangalan ng babaero kong asawa para makuha ang atensyon nila ng babae niya. At nang lumingon sila sa amin at makita ako ni Steven, kaagad na ako naglakad palayo at sumakay na kami ng tricycle ng anak ko. Umuwi kami sa bahay ng mga anak ko, Papa Dudut, at mabilis kong inimpake ang mga gamit namin habang si Mami ay paulit-ulit na nagtatanong noon kung bakit daw ba kami aalis. Sinabi ko na nahuli ko na naman si Steven na may ibang kinakalokohang babae. Sinabi pa ni Mami na baka kaibigan o kaopisina lang daw yon ni Steven. Sinabi niya rin na kung aalis daw ako ay iwan ko raw sa kanya mga bata. Siyempre hindi ako pumayag, Papa Dudut, at tumuloy na kaming umalis na mga anak ko at dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ko. Sinabi ko na naman sa'yo na huwag mo nang balikan ng lalaking yan dahil hindi na magbabago yan. Nangako naman po kasi si Steven na hindi na siya uli maglolo ko, Mama. Ilang beses na ba siyang nangako na magbabago na? Ilang beses na bang napako ang mga pangako niya sa'yo? Napakatarantado talaga ng asawa mong yan, Chari! Huwag lang talaga makapunta-punta yan dito sa bahay dahil babasagin ko ang bungo niya! Papa, huwag niyo naman po sanang gawin yan.
Asawa ko pa rin po si Steven. Kaya papayag ka na lang na gawin niya ng paulit-ulit yung pambababae niya? Kaya ka palaging niloloko ng asawa mo dahil ginagawa mong tanga ang sarili mo, Chari. Hindi naman po sa ganun, Mama. Ayoko lang po na masira ang pamilya namin. Ayokong lumaki ang mga anak ko na hiwalay ang mga magulang nila. Anak, hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng mama mo para gawin lang tanga ng asawa mo. Kaya dapat talaga sa kanya tinuturuan ng leksyon para matuto. Chari! Chari, ako to si Steven! Buksan mo itong pinto, mag-usap tayo, please! O, ayan na! Ayan na yung tarantado mong Chari, asawa! please, kausapin mo ako! Papa! Saan po kayo pupunta? Tuturuan kong tarantadong lalaki na yun kung paano dapat nirerespeto ang asawa niya. Hayaan mo na lang ang papa mo sa gagawin niya, Chari. Papa, sandali lang po! Hoy, ikaw! Ano pa bang gusto mong sabihin sa anak ko? Papa, kailangan ko lang po makausap si Chari. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa kanya. Sorry lang palang sasabihin mo sa anak ko? Para sa ilang beses mo ng panloloko sa kanya? Wes, eto ang sagot niya dyan sa paulit-ulit na pagsasorry at panloloko mo! Papa! Ikaw tarantado kang lalaki ka! Ilang taon naming inalagaan at minahal ang anak namin! Kaya wala kang karapatan na saktan at lakuhin siya ng paulit-ulit! Papa, tama na po, please! Chari, ano ba? Umalis ka nga dyan sa harapan ng babaero mong asawa! Chari! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Kung ayaw mong pati ikaw, masaktan mo na dito! Kung bubugbugin niyo po si Steven, ako na lang po ang unahin niyo, Papa! Dahil sa tuwing sasaktan niyo siya, para niyo na rin po akong sinasaktan! Ano ba yung sinasabi mo, Chari? Kanina lang umiiyak ka, di ba? Nang dahil sa manloloko sa'yo ng asawa mo. Tapos ngayon pinagtatanggol mo na siya. Ano ba talagang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ang paulit-ulit kang gaguhin ng asawa mo? Para mo na rin sinabi sa amin ng mama mo na sana hindi ka na lang namin binuhay dahil... Ano nangyayari sa'yo? Sumasakit ang bato ko at parang nahihilo ako. Ay nako, halika na nga muna doon sa loob ng bahay at baka mamaya tumaas na naman ang presyo ng dugo mo. Mama, tutulungan ko na po kayo sa pag-alalay kay Papa. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Chari. At ito ang tatandaan mo. Subukan mo pa bumalik din sa tarantado mong asawa. Kahit kailan, hindi ka na makakatungtong pabalik sa bahay na to! Papa Dudut, sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa ay nakipagbalikan pa rin ako kay Steven. Wala mahal ko talaga siya at ayoko masira ang pamilya namin. Kaya nagpadala akong muli sa pagsuyo na ginawa niya sa akin at nang dahil doon, Papa Dudut, sobrang nagalit ang mga magulang ko sa akin. Kaya nang gabi rin na yon ay umalis kami sa bahay ni Steven kasama ng mga anak ko. Pero doon na po kami umuwi sa sarili naming bahay, Papa Dudut. Nang magkausap kami mag-asawa ay sinabi ko na ayoko nang tumira sa bahay ng mami niya. At kung gusto niyang magkaayos kaming pamilya, mag-uuwian na lamang siya sa trabaho at sa bahay namin araw-araw. Pumayag si Steven sa gusto kong mangyari. Naniwala na rin ako sa sinasabi niya na hihiwalayan niya ang babae niya na nagtatrabaho malapit sa building nila. Gusto pa sana niyang ipakiusap sa akin sa tawag ang babae para mas mapaniwala ako na wala na silang relasyon. Pero ako na ang umayaw dahil baka mamura ko lang ang haliparot na yon kapag nakausap ko siya. Mas maaga na ring umaalis sa bahay namin sa Steven at medyo late nang nakakauwi dahil mas matagal ang biyahe niya. Kagaya ng usapan namin ay nagtitext siya sa akin kada 2 oras kapag hindi kami magkasama. Sinasabi niya kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya. Madalas din ay sinasabihan ko siya na magpadala ng litrato sa akin para mapatunayan na wala siyang kasama na ibang babae, Papa Dudut. Alam ko na minsan ay sumosobra na talaga ang paghihigpit ko sa asawa ko pero hindi niyo naman po siguro ako masisisi. Lalo na at ilang beses ko na siyang nahuli na niloloko ako. At halos gabi-gabi ko talagang pinagdarasal noon na sana'y hindi ko na siya ulit mahuli pa. Sana'y hindi na ulit ako lokohin ng asawa ko, Papa Dudut.
Sakit talaga ng ulo ko. Eto na ang gamot para sa sakit ng ulo mo, mahal. Salamat. Tulog na ba mga bata? Oo, napagod yata sila sa pamimili namin kanina ng mga gamit para sa pasukan nila next week. Sigurado ako na excited na silang pumasok ulit sa school. Sinabi mo pa, lalo na yung panganay natin. Paulit-ulit na nagtatanong kung ilang tulog na lang daw ba bago ang pasukan. Siya kasi mas masipag mag-aral kaysa kay Bunso. Mahal, baka nga pala ma-extend pa ako ng 1 buwan sa opisina namin. 1 buwan pa? Akala ko ba 3 buwan lang ang usapan nyo ng boss mo? Sa akin na rin daw kasi papatrain ng mga bagong pasok na empleyado sa kanila. Para raw kapag bumalik na ako sa main branch, hindi na sila masyado mahihirapan pa. 1 buwan ka pa rin palang mahihirapan sa biyahe? Oo pero hayaan mo na. Malaki rin naman na idadagdag nilang allowance sa sweldo ko. Hay, ano pa nga ba? Pagkatapos naman nun, magiging normal na uli ang oras ng uwi mo. Eto na rin palang damit mo na pamalit, mahal. Hubarin mo na yung polo mo. Sige mahal, sandali lang at tatanggalin ko lang itong mga butones ng polo ko. Teka, ano yung nasa may dibdib mo, Steven? Alin? Wala naman ah. Anong wala? Ayan o, namumula yung balat mo sa may dibdib. Patingin nga ako. Wala lang to mahal. Ano lang, rashes. Sabi ng patingin ako. Humarap ka sa akin at huwag mong isarado uli yung mga butones ng polo mo. Rashes nga lang kasi to. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako tanga, Steven. Alam kong hindi rashes yan. Chikinini yung nasa may dibdib mo. Ayan ka na naman, Chari. Ayan na naman yung pagiging paranoid mo. Bakit? Kailan ba naging mali ang hinala ko? Palagi namang tama, di ba? Palagi mo ako niloloko at palagi ka na lang may ibang babae. Kaya ipakita mo na yung dibdib mo sa akin at buksan mo yung mga butones ng polo mo. Ayan! Nasira ang polo ko dahil sa'yo. Sabi na eh. Sabi na tama ako. Chikinini talaga yan, Steven. Niloloko mo na naman ako. May ibang babae ka na naman. Napakagaling mo naman talagang magtago, no? Nagawa mo pa talagang mambabae kahit ang higpit-higpit ko na sa'yo. Ano bang ginawa ko para ulit-ulitin mo sa akin to? Ano pa bang kulang sa akin para paulit-ulit ka na lang maghanap ng iba? Chari, tama na ha? Nasasaktan na ako! Bakit ako? Ilang beses mo ba ako sinaktan? Ilang beses mo akong dinurog, ha? Tinakwil na ako ng mga magulang ko nang dahil sa pagpili ko sa'yo. Tapos eto ka ngayon? Nagloloko ka na naman! May ibang babae ka na naman! Tama si Papa eh! Hindi ka na talaga magbabago kahit kailan! Tarantado ka talagang manloloko ka! Sabi ng tama na! Bakit ba ang kulit mo? Chari! Sorry! Ang kapal na mukha mo para sampalin ako! Hindi ko naman sinasadya eh! Ang kulit mo kasi! Chari! Sorry talaga! Subukan mo bang hawakan ako, Steven? O tatawag na talaga ako ng pulis para ipadampot ka dahil sa pananakit mo sa akin! Tandaan mo to! Ito na talaga ang huling beses na magsasama tayo sa isang bahay! Dahil ayoko na! Ayoko nang magpakatanga ng paulit-ulit sa'yo! Papa Dudut, yun po ang unang pagkakataon na nasaktan ako ng pisikal ni Steven. Pero para sa akin ay sapat na yon na dahilan para tuluyan ko nang isuko ang lahat sa aming dalawa. Actually, alam ko naman na dapat ay matagal ko nang isinuko ang relasyon naming dalawa dahil ako na lang ang nag-i-effort na maayos ang lahat. Sapat ng dahilan yung paulit-ulit na pananakit niya sa akin emotionally and mentally para sumuko ako. At ayoko nang hintayin na pati ako ay mawala na ng respeto para sa sarili ko. Kagaya ng paulit-ulit kong ginagawa sa tuwing mahuhuli ko ang mister ko na may ibang babae, Papa Dudut.
Inimpake ko na ang mga importanteng gamit namin ng mga anak ko at hindi na nga ako masyadong nahirapan na gawin yon dahil alam ko na kung ano ang mga dapat dalhin at iwanan na gamit. Medyo malalim na rin ang gabi noon kaya tinawagan ko ang isang pinsang ko at nagpasundo ako sa bahay namin. Si Steven naman ay nakasunod sa bawat galaw ko sa loob ng bahay. Ilang beses niya akong pinakiusapan noon na itigil ang ginagawa kong pag-iimpake. Umiiyak siyang nagsusorry sa akin at nagmamakaawa na huwag kaming umalis na mga bata. Pero nang dumating na ang pinsang ko ay ginising ko na mga anak ko at umiiyak akong iniwanan si Steven at ang bahay namin. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cha, 16 years old at taga Laguna. Avid listener na po ako ng Barangay Love Stories at umaasa po ako na sana ay mapansin ninyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. At thank you in advance sakaling mapili po ninyong e-ere sa radyo. Gusto ko lamang po sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Marico sa buhay. Alam ko po na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw lahat ng yon ay magiging alaala na lamang at darating din po ang sandali na mapapalitan nyo ng kaligayahan. Hindi ko pa po naiintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos ang lahat. At aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yon sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang tatay. Nay, nandito na po ako. O anak, mabuti dumating ka na. Mano po, Nay? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganon. Nag-aalala po kasi ako sa inyo pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong iniisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Di ba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yon. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, di ba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit magkanda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiisin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Ay, nandun na po tayo. Pero wag niyo naman pong pagurin ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras, tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, Nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak. Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh.
Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin. Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo, promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha? Ay, o nga pala, Nay. May dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po, ha. Maghahain lang po ako. Naku, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Papadudot matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala pa ako noon sa mundo nang iwan ni nanay si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay ay naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso ay naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Eileen. Hindi po alam ng nanay ko na ipinagbubuntis niya ako noon. At huli na bago niya yon nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ng buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7 buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa noon na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para mabuhay lamang ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin si nanay dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay, nangamuhan lamang po si nanay at madalas ay kasama niya po ako sa trabaho niya hanggang sa magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho, pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap ay nagtiis po si nanay para maitaguyod lamang ako, Papa Dudut. Bilang anak ay walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa siyang may-ari rin ng maliit na kwarto na inuupahan namin. Nay, kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitirhan natin, nak. Naku, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay, anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo nang namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon nawala na siya. Baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin. Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po, nating dalawa. Pero bata ka pa, hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaing ko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. Kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ang mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo.
Alam mo, Nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo? Sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya, Nay, wag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun. Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblehin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko. Pero wag po kayong masyadong magpapagod, Nay ha. Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Papa Dudut, maswerte si Nanay dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga po nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang properties niya. Kasama na po doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo ay hirap po kaming makabayad ng renta ni Nanay kaya pinag-initan nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yon, kahit na anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinapakinggan, Papa Dudut. Naiyak na nga lang kami ni Nanay habang isa-isang dinadampot ng mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatapon nila. Akala ko po talaga ay matutulog kami ni Nanay sa kalsada ng gabing yon, pero mabuti na lamang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni Nanay na nakilala niya matapos nitong umattend sa burol noon. Sa awa ng Diyos, meron po kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan. Matapos kami nitong patuloyin at kupkupin sa bahay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pagpapatuloy sa amin ng kaibigan ng dating amo ni Nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si Nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. Hindi nga po nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit na maliit na kwarto malapit lang din sa pinapasukan ni Nanay. Walang hanggan pa rin po ang pasasalamat namin sa Poong May Kapal dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan namin ay lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang kasi ni Nanay ay siguradong baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumika po si Nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Bilang ganti ay nagsisika po ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lamang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon. Matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay, mabuhay labang niya ako at madala sa mundo na ito. Tanging hiling ko lang po sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nak, napakaswerte pa rin natin kasi meron pa ring mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip. Tungkol saan naman, Nak? Kung bakit po merong mga masasamang tao. Katulad na lang ng mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpaalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon.
Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo. Pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo? E di sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin doon, Nay? Paano na lang kung umulan ng malakas? Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos. Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, Nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay. Ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, Nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron at meron pa ring mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yon kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman, lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa ba ang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, Nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero. Papa Dudut, naniniwala pa rin po ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media, ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit na anong pangaral sa akin ni Nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit papaano ay merong kabutihan sa puso, ay hindi ko po yun may apply sa sarili kong ama. Bata pa lamang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya ay hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si Nanay ay hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas ay naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na biniyayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Naitatanong ko sa Diyos, ano kayang pakiramdam na may tinatawag na tatay o papa sa pamilya? Lagi-lagi ko pong iniisip ang mga bagay na yon, pero ayaw ko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni Nanay. Kaya lang ay mapagbiro ang kapalaran dahil isang araw ay bigla ko na lamang naabutan sa inuupahan namin ni Nanay ang tatay ko, Papa Dudut. Siya. Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya.
Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran. At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw? Kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay? Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Cha. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng gusto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo. Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan ko masira ang pamilya natin. Buti po alam nyo. Tsa, ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy Mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni Nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, sorry. Cha, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, Nak, hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Cha, sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Papa Dudut, sabihin niyo na po na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko ay wala akong itinuring na ama tapos ay bigla-bigla na lamang na walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ng nanay ko. Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita, pues ako po ay hindi. Niayaw ko nga siyang tignan sa mga mata at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbali-balik ta rin kuma ng mundo. Oo, nando na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami at siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero ng mga panahon na yon ay nagbingi-bingihan po ako, Papa Dudut. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya noon kay nanay. At meron pa rin akong karapatang kamuhian siya ng paulit-ulit kahit na sabihin niyang nagbagong buhay na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nanay ko, Papa Dudut. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko ay siya pa rin ang unang tumanggap at nagpatawad dito. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit napaka-rupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawang muli kung gugustuhin niya pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan sa tatay ko. Malakas po ang paniniwala ko na nagbalik lamang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lamang siya ng gusto. Marami po akong tanong noon, Papa Dudut. Tulad ng posible ba na magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw kung ano yung mga kasalanan niya sa kapwa niya. Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay ng mga taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawa niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng panahon na yon tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko ay hindi mawala-wala
ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lamang masaya, tapos mas masakit pala sa dulo. Anak, hindi ka pa ba nagugutom? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga nasampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok nung baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ha. Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano niyo? Sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin nun. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa Kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko na ang ate mo, nak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isantabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Papadudot matapos po ang pag-uusap naming yon ni nanay ay aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko. Hindi naman po kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko lalong-lalo na sa sarili kong ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro ay mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan muli kami ng nanay ko dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil pinatunayan niya sa amin ni nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan nila ni tatay. Kitang-kita ko naman po ang effort ng tatay ko na makabawi sa amin ni nanay at mas maging mabuting padre di pamilya sa amin.
Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman po tuluyang sinarado ang puso ko na balang araw ay mapapatawad ko na po si tatay at mabubuong muli ang pamilya namin nila nanay. Mahal, sinuot ba ng anak natin yung bestidang binili ko? Oo. Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panay-ikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nagkita na sila. Kaso patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah. Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali lang po, Nay. Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay ah. Wow anak, tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda. Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan anak, dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami niyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yun, anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yun, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay, Tay. Sunduin na po natin si ate.